And guys, magandang araw and welcome back dito sa ating channel na House Doctor Tutorial. Ayan. Ngayon mag-splice tayo ng wire. Turo ko sa inyo paano mag-splice ng wire sa utility box. Ayan, pag magkakabit din tayo ng outlet. Then at the same time, ito kasi is outdoor. Ayan. Pakita ko sa inyo kung gaano kahaba din yung ano natin, yung ating magiging allowance or clearance from junction box or do sa wall. Kasi ito, kasama na yung hindi naman although magkasama si isang breaker, magkahiwalay siya ng circuit breaker pero magkasama nung dinaanan ng wire ng ilaw, kasi yung ilaw nito is dito lang sa bakod or sa fence, tatlo lang, tapos yung iba is outlet na, kaya magkasama na lang siya sa natin, sa isang PVC pipe guys. Pero hindi ko siya ini-underground, hangga nasa wall siya. Ayun, kung mapapansin nyo, lahat na ando sa beam doon siya pinadaan, kasi na-avoid ko mag-underground kasi medyo risky pag naka-underground yung ating mga linya or yung ating kuryente guys. Ito, ayan, ito na yung wire natin. Kailangan unang-una bago kayo mag-splice or mag-connect ng mga wire, alam nyo or tandaan nyo kung saan siya papunta. Let's say ito, pataas. Yun, kasi lalagay ako doon sa taas ng outlet. Bakit ako maglalagay ng outlet doon? Doon sa column na yun, kasi itong fence na to, halimbawa maglagay ng Christmas light, di nyo na kailangan ng extension, may outlet na dun sa column natin o dun sa ating poste. Yan. Then pangalawa, ito naman, ito, yan, ito galing to dun sa isang side na yun, kasi mag-outlet din tayo dun sa side na yun guys. Ayun, ayun, outlet natin. Yan. Tapos ito naman nasa baba. Yan. Ito is medyo madami wire natin eh. Yan, dito to. Galing na to, papunta doon sa isang supply natin doon sa ilaw, tsaka doon sa ibang outlet. Tapos ito na yung papunta sa circuit breaker natin, or galing sa circuit breaker natin. Tapos yung dalawang ito, yung nakabukod na yan, is papunta naman yan sa switch natin, or doon sa ating on and off 3-way switch guys. Kasi 4-way switch yung gagawin natin, kung kailangan maging tatlo yung access natin ng ating ilaw, kasi nga ilan yung may back door, front door, din yung galing sa loob ng bahay. Ayan. Yeah, naka 4-way switch tayo. After nyo malaman kung saan siya papunta yung bawat wire, ngayon yung clearance naman niya or yung haba naman niya between dito sa box na to hanggang dito, kailangan hindi siya bababa ng 6 inches mula dito sa loob papunta dito. Kasi ang purpose nun, kaya hindi natin ibababa or piniigsian yung putol niya, kapag ka nagkaroon ng problema, hindi kayo mahirapan. Kasi kung sagad yung putol niyan or yung wire natin hanggang dito yung clearance, pag ito nagka-problema or nasunog, ang palit na yung wire. Yan. Tapos isa pa is naka-color code. Pagka ganyan naka-color code, napakabilis mag-splice, kasi let's say itong green, yung green na yan, lahat yan ground. Yan. Kaya gagamit ng green sa ibang sa ibang, let's say sabihin natin itong green, gagawin natin line 1 or neutral or return. Wag, kasi kailangan itong green is ground lang yan. Para kung iba yung magre-repair, alam niya na although ground to, hindi siya prone na may current. Although syempre yung ground, dyan binabato yung mga power surge ng ating mga appliances or galing sa kuryente. May current din yan, pero hindi siya compared sa mga line 1 na laging may current guys, or laging may kuryente. Tapos itong pula, ayan, sa live natin, kung line to neutral, dito kasi sa amin sa Nagcarlan is ang kuryente is line to line, kaya ito gagawin kong line 2. Ang line 1 ko is itong white, then itong dilaw, yan yung naging natin, traveler, kasi nga meron tayo ditong 4-way switch, hindi 3-way switch guys, 4-way. Kasi nga pag 4-way switch, kahit 5 switch sa isang ilaw, 10 switch sa isang ilaw, pwede. Kapag 3-way lang, 2 switch lang sa isang ilaw guys. Ayan, ito yung traveler natin, itong dalawa, yan, nawala na kasi ako ng wire, kaya ito, pero pigsama ko na lang yan para alam ko yung traveler. Susunod itong white, yan, ito yung, kung halimbawa line to neutral, ito yung gagawin yung neutral, pero nga dito sa amin is line to line, ito naman yung line to ko. Yan. Tapos itong black is, kasi nga magkasama yung ilaw nito, itong black na to is
ano to, ito yung line 1 nung ilaw. Ano ko nga pala muna, itong number 12, itong puti tsaka pula is number 12 yan para sa outlet. Para sa ilaw, nabanggit ko sa inyo magkasama sa PVC, ilaw at outlet. Para sa ilaw, itong pula tsaka itong black. Ayan, ano man yan, ito yung live ko, basta pula live. Ito naman is black, yung line 2. Bagay ito kasi number 14, kaya hindi na ako malilito dyan. Isang 14, number 12. Yung 14 is para sa ilaw natin. Ayan, ganun din dito. Yung ito 14 natin, sama ko na naman. Ayan, itong pula para dito saan natin, sa live natin, sa ilaw. Tapos itong itim para sa neutral natin or line 2 na, line 1 natin dito sa ating sa ating ilaw, guys. Ayan, simulan natin. Una muna natin splice ito muna para hindi kayo malito. Ito munang ating traveler, para kasi wala na kasama yung traveler from switch to switch yan, wala tayo kukonek dyan. Tapos susunod natin is sa ilaw naman, ihuli natin yung yung outlet. Ayan, yung outlet kasi pigtail siya. Ayan, gamit nga pala natin yung mga tools na binigay ni Sir Amon Pangilinan. Ayan, maraming salamat po. Itong ating wire stripper, Klein tools. Then kailangan natin ng long nose, electrical tape. Ayan, para pag-splice, guys. Ayan, ayan, pakita ko sa inyo. Yun, kung mapapansin nyo, after kong splice, binebend ko yung dulo kasi kung makikita nyo, yan, kailangan yung ating dulo nung hindi tumusok, dulo ng wire natin, kasi ito pwede yan tumusok or kasi matilis yan, pwede yan lobas sa dulo ng electrical tape. Kaya binebend ko yung yung copper natin after kong splice, guys. Tapos yung kapal nung natin electrical tape, dapat siya rin yung kapal ng ating kung anong kapal ng insulation, siya rin yung kapal ng electrical tape natin, guys. Ayan, yun. Tapos after nyo splice, babalik natin to sa loob. Ayan, tulak nyo lang gamit yung long nose. Huwag nyo lang tutulak ng kasi baka magkaroon ng sugat yung ating insulation ng wire. Ayan, hindi siya safe pag gano'n. Sunod natin, basta dun muna tayo sa ilaw, is yung line 1 tsaka line 2 ng ilaw. Ayan, yun, pag nagka-color code, alam nyo na yung pagkakabitin kasi hindi na kayo malilito. Pula sa pula, black sa black. Ngayon, nakatapos na tayo sa ilaw. Kasi yung ilaw naman natin, yung dalawang traveler lang, tapos yung line 1, tsaka line 2 lang niya. Ayan, tapos ito naman yung outlet natin, guys. Ayan. Ito is ground natin. Is ground. So, unahin naman natin is yung ground. Ayan. Lahat yan, yung ground. Sasama-samay natin. Banggit ko nga, meron ditong outlet. Kasi, ilalagay ako dito. Pipigtail natin, kailangan nakapigtail yan para ma-avoid natin masunog yung mga outlet natin o yung outlet natin ilalagay dito kasi nga mayroon pang ibang outlet na nakakonect dito. Ngayon kung dulo na to, okay lang kahit di nakapigtail. Tapos pagka ganyan, iwasan nyo na magka buhol-buhol siya. Yan, kaya ini-align ko kung saan siya dapat. Yan, kasi pag pinasok nyo yun, hindi kasama yung pulang yun. Baga, hindi siya buhol-buhol. Ayan, baga, kaya tama ko. Ayan, pipigtail lang natin yan. Ito para sa outlet na, guys. Kailangan pag mag-i-splice kayo ng ganitong para sa outlet at may kukonek kayo, kahit sa ilaw, may kukonek kayo na isa pang device, let's say receptacle, switch,
outlet, kailangan nakapigtail yan. Ganito yan. Yan ito, ganyan yung pagkaka-splice ng pigtail guys. Yan, hindi ko muna nilagyan ng tape, pero ang tama niyan, after nyo mag-splice, lalagyan yung tape ganito. Kasi, lalo na kung live yung inyong kinoconnect or in-splice. Pero mas maganda, if ever mag-connect or mag-splice kayo, naka-off yung circuit breaker, tapos para hindi siya live or wala siyang current or kuryente, safe tayo guys. Yan, yan, dapat, pagkatapos nyo i-splice, nalagyan nyo ng electrical tape para hindi na rin kayo malito, the same time safe siya. Hindi ko lang muna nilagyan ng tape para makita nyo yung style ng pagkakapigtail yan. Dapat ganyan yan. Tapos itong natirang to, yan i-connect natin doon sa outlet natin. Itong line 1, line 2, tsaka yung ground. Importante yung ground guys. Yan. Importante na merong ground yung ating linya. Kumbaga, dagdag safety. Yun. Yun, sana nagkaroon kayo ng idea kung paano mag-splice ng wire or mag-tap ng mga wire sa gantong utility box guys, na yung mas safe, napaka bilis na paraan. Yan. Maraming salamat po muli sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa mga video natin. Stay safe and God bless po.